Hello mga kababayan, magandang umaga po. Ako po ay bumabati na magandang umaga po para sa ating lahat. So magbigay lang po tayo ng mga reaksyon mga kababayan patungkol po dito sa mga nangyayari po sa Davao, sapagkat kakaiba talaga itong mga kababayan, yung mga nangyayari sa Davao po. Lalo na po sa mga kapatid po natin na rinilieve po sa pwesto po. So pakinggan po natin si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi patungkol po dito. So pakinggan po natin yung balita. Tinaas sa lokal nga kagamanan sa Davao City ang pagtangtang sa 35 ka personahe sa Davao City Police Office. Mayor Baste Duterte, dunay hagit kang Pangulong Bongbong Marcos, DILG Secretary Benjamin Albalos Jr. Atong sano ng detalye nini sa live report ni Johnny Esteban. Johnny. Sara human kondena ang pagtanggal sa dagang pulis sa Davao City. Gihagit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si PBBM ug DILG Secretary Avalos Jr. nga muhatag og komento kalabot niini. Taliwala sa maong issue, magpadayon daw gihapon ang war on drugs sa Dakbayan sumala sa mayor. Samtang supaksap ang Davao City Council sa gihimo sa PNP. Gihagit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug DILG Secretary Benjamin Avalos Jr. nga muhatag og komento kalabot sa pag-relieve sa 35 ka mga pulis sa Davao City. Lakit si Davao City Police Office Director, Police Colonel Richard Badang. I would like to get a comment from DILG and maybe the President on what he thinks about this issue. Because these are hard-working policemen. Nagan kitang problema sa Pilipinas na pwede ninyo i-address. Sumala sa mayor, dili daw makaapekto sa war on drugs sa syudad ang pagtanggal sa maong mga pulis. I reiterate my declaration that this city is at war against drugs. That is very clear. The lives of criminals, wa ko'y labot ninyo because you are here only to harm innocent people. Kung nabuhi pa mo, patyon tamong usap. Ang Davao City Council gikontinasab among lakang sa PNP pinaagi sa pagpasa sa usa ka resolusyon. Ipatawag usab sa City Council si Police Regional Office 11 Director Brigadier General Aligre Martinez aron muhatag og eksplanasyon labot niini. Lakip sa resolusyon ang pagkondena sa kalitsag nga pagtanggal kag Mindanao Development Authority Chair Mabel Acosta kinsa gihulipan ni Secretary Leo Magno. The City Council of Davao strongly supports the statements of the City Mayor, especially in his statement that such action contradicts the spirit of cooperation and mutual trust, crucial for the effective governance and effective law enforcement. Sumala sa usa ka political analyst, questionable matud pa ang timing ug basihan sa pag-relieve sa mga pulis. So yung objective nila was really to look at sa cleansing, especially dito sa may pronouncement of war on drugs dito sa Davao. Pero yung tanong natin, what about the other places? Diba may mga ibang lugar din kasi na meron din silang kaso. So yung same ba rin ba yung ginawa dito sa ibang lugar? Ito nangyari, yung pronouncement was March, no? May na ngayon. So bakit ngayon lang? Apan bisan gipasalig sa PRO 11 nga walay mamahimong epekto sa law enforcement sa syudad ang pagtanggal sa mga pulis. Sumala ni Beleno, alam natin malalim ang collaboration and coordination ng ating city government, not only with our police squad, but meron din tayong mga mga security sector, di ba, mga enforcement sector na not related with the PNP. So paano yung coordination na alam natin iba na naman yung leadership. Una nang gipasabot sa PRO 11 nga gitanggal sa pwesto ang mga pulis sa Davao City aron dili matud pa maimpluwensyahan ang investigasyon mahitungod sa pagkamatay sa 7 ka drug suspect ato sa buy-bust operation sa Dakbayan. Human nagdeklara og war on drugs si Mayor Baste Duterte niadtong Marso 22. Sara gibarugan ni Chief PNP Romel Marbil nga miagi sa proseso ang pagtanggal
sa 35 ka mga pulis sa Davao City. Ingon pa niya, ngayon ani gyud daw ang proseso ug galing dunay mga ginapahigayon nga administrative investigation. Sama na lamang daw nga pagtanggal sa pipila ka mga pulis kaniadto sa Navotas human napatay si Jimboy Baltazar. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Ang media natin, Ayan po, mga kababayan, ang pinagtataka po natin dito mga kababayan, yung mga adik pinagtatanggol pa. Kahit sabihin na natin na mali yung yung ginawa po ng mga pulis na pinagpapatay po sila. Pero sa tingin ko po mga kababayan, nararapat din sa kanila yun dahil pag binubuhay mo mga yun, hindi na yung magpapapigil, paulit na paulit yun. Uulitin yung mga ginagawang kalukuhan. Ang delikadong mangyayari dito mga kababayan kung patuloy yung ganun, yung mga bata, nakakatakot po. Yung mga babae, mga teenager na mga babae, nakakatakot, baka pagtitripan dyan sa labas. Ang masaklap pa dito mga kababayan, sa tingin ko po sa nangyayaring ito sa Davao City, lalong lumakas yung loob ng mga gumagawa ng kalukuhan. Sapagkat yung mga PNP na po natin na gumagawa, pumipigil sa kanila, ay sila pa yung narilid sa pwesto. So wala nang kinatatakutan yung mga gumagawa ng kalukuhan, gumagamit ng droga. Grabe mga kababayan, nakakatakot na po para sa mga anak po natin. Yung tinatanggal po sa serbisyo po, yung mga sinuspended po, ilang taon po yung pinaghirapan po nila, yung mga lisensya nila, yung pagtatapos nila sa pag-aaral para magiging pulis, magiging PNP po ng bansa po natin. Sana po mga kababayan hindi po matuluyan sila na matanggal sa serbisyo, sapagkat nakakalungkot po. May mga pamilya rin yun na binubuhay. So sana po makakabalik pa po sila sa kanilang mga trabaho. Grabe ito mga kababayan, nangyayari sa bansa po natin. Ngayon, sinabi ni Mayor Baste na hindi hadlang yun para itigil yung drug war sa kanilang lugar. Sa palagay ko, tama naman dahil yung mga salot sa lipunan, dapat din sigurong burahin sa mundo dahil pag binuhay mo mga yan, hindi na yan mapigilan, hindi na yan hihinto sa kanilang mga ginagawa. So ngayon, tuwang-tuwa yung mga drug addict dahil dyan sa mga renilive sa pwesto na 35 ka personnel na mga PNP po natin.
Kakalungkot mga kababayan, parang baliktad na ang nangyayari. At sabi pa ni Mayor Basti, pag mabuhay daw yung mga napatay na, ay papatayin pa daw niya ulit para hindi na makagawa ng kalukuhan. So para po sa akin, nararapat din yun dahil yung ganyan mga klaseng mga tao, hindi na po yan magbago. Salot po sa lipunan yan. So, hanggang dito na lang mga kababayan yung reaction po natin, at maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa mga upload po natin. So, ako po ay bumabati ng magandang umaga po uli sa ating lahat.